Magandang araw sa inyo mga guys. Nandito tayo uli. Hindi tayo makapag-fishing. Kung kailan walang duty, tsaka naman masama ang panahon. Nakakainis. Kaya ito, sharing na lang tayo. Share ko na lang sa inyo mga ka-anglers yung paggawa ng sabiki jig para doon sa paghuli natin ng buhay na alumahan, pangpain sa tangigi, trevally, cobia, sailfish, dorado, barakuda. At kung ano-ano pang mga isda dyan na mga pelagic, yung may pagka-predator. So ituturo ko sa inyo mga guys kung paano gawin yung traditional naming sabiki dito para makahuli ng buhay na paen. Unang-una po, meron tayong line. Ito yung line natin. Number 0.40 mm. Maliit lang siya. Meron tayong crystalline silver po. Meron tayong sparkling linen o ang tawag namin dito ay crystallet. So kukuha tayo ng maliliit na hibla dito guys, konti lang, para yun ang gawin nating paen. Yan. Ganito, kukuha tayo dyan. Tansyahin lang natin na pag yung laki niya ay kasing laki lang ng hook din. Yan, ganyan. Tapos wala naman tayong tubig, basahin na lang natin ng laway. Ganyan. Para hindi naghihiwa-hiwalay. So, yan guys, medyo patulis yung dulo niya. Yan oh, medyo patulis. Tapos ito yung hook natin. Hook number 564. Yan ang gagamitin natin. Tapos itong crystalline, kuha tayo ng isang piraso. Hugutin natin. Yan, isang piraso. Tapos putol-putulin natin ng around 2 inches. So doblehin muna natin. Putulin sa gitna. Tapos doblehin uli. Putulin sa gitna. So, dalawang piraso lang guys. Dalawang putol lang ng crystalline yung ihahalo natin. Ayan. So, tapos yung line, yung 0.40 mm, kuha tayo ng around 10 inches. Tapos, ito na yung hook natin. Ilagay natin itong pae natin, yung crystallet. Take note guys, palagpasin natin sa hook yung dulo ng crystallet. Palagpasin natin sa hook ng around 1 inch. Tapos hawakan natin dyan. Tapos isali natin tong dalawang putol ng crystalline. Pantay lang po doon sa haba ng pae natin. Tapos putulin natin dito sa may end ng hook para hindi masagwa pagtali natin. Ganyan. Kuha tayo ng line. Latag dyan yung dulo. Tapos yung kabilang dulo ay ganyan. Ipitin. Masubrahan ng konti. Tapos itali. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tapos hilahin ito, hilahin. Ayan, kagatin na lang natin. Okay, nakafix na siya. Tapos i-bend natin. Okay, para humigpit. Ayan na. Tapos may mga sobra-sobra dyan sa dulo, sa bandang likuran ng hook, ay putulin natin. Ganyan. So ito, pae na. May pae na tayo mga guys. Yan na. Ayan. Ang gagawin natin, gagawa tayo dito ng double knot. Around 4 inches lang. Huwag masyadong pakahabaan. Kasi pag mahaba masyado, ang line ng hook natin papunta sa mother line ay nagpupulupot. Ganyan. Higpitan.
Tapos take note guys, itong nut natin na ginawa, pagputol natin, pasubrahan natin ng konti. Yan, ganyan. Ayan siya, mayroong sobra. May purpose po kasi yan. Yung sobra na yan. Tapos kunin na natin yung mother line. Yung mother line natin guys, sa dulo, meron tayong sinker. Ito, tingga yan, around 200 grams. Bullet type po siya. Bakit bullet type? Kasi pag medyo matulis dito, mabilis yung bulusok niya sa ilalim ng dagat. Mabilis ang pagbulusok. So mula dito sa ating sinker na tingga, susukatin natin papunta dito around 1.5 feet. Tapos dito. Tapos guys, tingnan nyo mabuti ha. Hindi na natin, pagkabit natin itong hook dito sa mother line, hindi na yung maraming paikot-ikot na ang daming pagkatali. Simple lang ang paggawa niyan. May purpose kasi yan. Halimbawa, ganyan yung mother line natin. Iganon lang po natin. Ganyan lang. Ganyan lang natin. Yan. Ipatong lang natin dyan. Tapos ito, di nakaganyan ha. Ipasok lang natin dito. Parang gagawa lang tayo ng silo. Yan, ganyan. Tapos higpitan. Di, meron na siyang ganyan. Meron ng ganyan siya. Meron siya parang ring. Paliitin natin. Pag paliit natin, ayan na yung parang ring. Ipasok natin to guys, yung dulo ng line na may hook. Ipasok na natin ito dito sa ring. Pagkapasok natin, i-bend natin yung either end para maghigpit siya. Yan. Tapos pag ganyan na siya, sukatin natin. Mga hanggang dyan lang. Bago natin i-pull ng malakas. Maglalagatik yan guys. Maglalagatik. Yun na yung paglalak nun. Ganyan no, ipupull ko. Yun. Nakalak na po yan. Hindi na yan tatakbo-takbo dyan sa mother line. Ang purpose kasi niyan guys, kung bakit ganyan lang ang pagkabit natin ng hook sa mother line, just in case nasa laot kayo, dinawi kayo ng butete o anumang isda na matatalim ang ngipin, tapos naputol yung line nyo, halimbawa ganyan, yan, naputol, hindi wala ng hook, ganito na. So ang mangyayari niyan, kailangan yung palitan yan, may baon kayong reserba. May baon kayong reserba na ganito. Ganyan. So pag nagpalit kayo guys, yun yung line na iniwan natin na maliit kanina doon sa dulo. Yun yung purpose nun. Bawa, magpapalit ka ngayon ng hook. Putulin mo na lang itong naiiwan na pinutol ng isda doon hanggang puno. Tapos itong dulo na ito, itong dulo, yan o, ito, na iniwan natin kanina, yan, yung dulo na yan, kagatin nyo lang guys, o kaya kung may pliers kayo, ganito, kimpitin nyo lang yan, saka hilahin. Ayun, wala na. Ayun, walang line na iwan dyan sa ano nyo, sa mother line nyo. Ayun, malinis. Ang gagawin nyo, pag nagpalit kayo ng hook, siyempre naputol na yung isa, ito na panibago, magpapalit kayo ng hook. Gaganunin nyo uli guys. Ganunin nyo uli. Tapos, ganyan. Gawa uli ng silo. Tapos, ganyan. Pasok uli ito. Yung reserva nyong hook. Ipasok uli doon sa ring. Pagkapasok, i-pull ng bahagya yung either end ng mother line. Ayan na naman siya. Ayan siya. Tapos, hilahin natin banda doon. Yan. Bago i-pull natin ng malakas. Lalagatik na naman yan guys. Ayun. So, meron na tayong replacement. Hindi nasira yung mother line natin. Walang sugat. So, yan po ang distance. Mula dito sa sinker natin, around 1.5 feet. Tapos, gagawa tayo, bali, 4 ang gagawin nyo guys. 4. Ito, pakita ko lang sa inyong sample. Pag mula dito sa unang hook, another 2 feet na. 2 pin na ang ating gagawin.
So, gagawa na naman tayo ulit dyan ng ring. Prepare na natin. Ayan. Ayun, may ring na naman tayo. Para sa pangalawang hook. So, ganun na naman. Pangalawang hook, kunin natin yung natitirang pain natin. Ilagay dyan. Yan, ganyan pa rin. Pasubrahan ng konti. Tapos, yung pinutol nating crystalline. Ilagay na naman dyan, ipatong. Ito kasi guys, yung crystalline nakaka-attract ng isda to. Kasi pag inalaw-galaw na natin yung jig sa ilalim, makintab ito. Masyadong makintab yung crystalline na silver. Putulin. Tapos, itali uli. Tali uli natin. Ganyan. Yan, may naiwan. Yun yung huhugutin natin mamaya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ayun, 6. Tapos, hilahin natin to. Yan. Nahila na natin. Tapos, ganyan. Para umusog doon sa pinaka ano ng hook yung pain natin. Tapos itong natitira, i-cut na natin yung natitirang line. Cut. Ayun. Tapos gagawa na naman tayo dito ng knot. 1, 2. Tansyahin lang natin around 4 inches. Yun. Tapos putulin natin ulit ito, yung sobrang line. Magtira ulit tayo ng konti. Yan, magtira tayo ng konti. Yan. Yan yung kakagatin natin o ipitin natin ng pliers mamaya. Tapos pasok na natin siya dito sa mother line. Ganyan. Tapos i-bend. Ayun na siya. Tapos hilahin dyan. Iwan ng konti. Tapos pull either end. Ayun, lock na. So, just in case na maputol guys, ito, mawala itong hook natin. Tapos magre-replace tayo sa gitna ng laot. Ito lang yung hanapin nyo. Ito lang. Hihilahin nyo lang yan pa. Iipitin nyo lang yan. Kakagatin nyo kaya ng pliers. Tapos hilahin. So, ganun uli ang mangyayari. So, bali 4 ito guys. Gumawa tayo ng 4. Ito yung sa Biki jig namin dito. 4 hanggang 5. So, 4 lang ang gagawin natin. Mula dito sa sinker, 1.5 feet bago unang hook. Yan. Tapos, mula sa unang hook, tigda 2 piye na po. Yan, 2 feet na in every hook. Pangalawang hook. Tapos, pangatlo, 2 feet po ang distance ng bawat hook. Pangatlo. Tapos, pang-4. Ayan na. Tapos, mula sa pang-last na hook, susukat ulit tayo ng mga 2.5 piye o 3 feet o 2.5 feet bago maglagay po tayo ng swivel. Ayan po ang swivel natin. Tapos ito na po yung ating spool. Handline spool. Ayan na po. So, ayun. Tapos na po. Ito, i-roll natin dyan. I-roll natin sa spool. Tapos, ganyan. Sabit natin dyan. Isa. Dalawa. Tatlo. 4. Tapos, ito na yung sinker natin. Yan na yung sinker natin. Nakagawa na tayo ng isang set ng sabiki jig. Ayan po. 1, 2, 3, 4 po na hook ang pain natin.
Take note guys, hindi lang po alumahan ang nahuhuli dito. Huli rin dito ang galunggong, hasa-hasa, threadfin o yung bisugo, lizard fish, talakitok. Minsan nakakahuli kami ng skipjack. Minsan nga napuputol kasi malalaking skipjack. So tapos na guys. Ganun lang po ang paggawa. Naituro ko na sa inyo sa previous na video ko kung paano naman ipain yung naituro ko naman na sa inyo kung paano ipain yung buhay na yung live bait, kung paano i-rig, kung paano ang pagpain na hindi siya mamamatay. So maraming salamat at inyo at Merry Christmas. Mabuhay po tayong lahat.